Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Libra, let's see weekly energies. Balance. Bringing balance into your life. So, kung noong mga nakaraan, mas nag-focus kayo sa isang aspeto lang ng buhay ninyo, let's say sa trabaho lang, or puro family lang. So ngayon, ibabalik nyo yung balance na yan. So maganda na pantay-pantay na oras, panahon, work-life balance para maiwasan ang burnout. Teacher. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong teacher qualities. So, pwedeng literal teacher talaga kayo, or trainer, coach, mentor. So, kung kayo rin ay nagpo-pursue na maging teacher, so maaring yan is mas lalo kayong magiging determined to make that happen. You also have flexibility. So, marami kang kayang gawin this week. Pwede ring magfo-focus ka sa physical physical health, no? Oo, you want to be physically fit, so mas mag-exercise. Maaring iba sa inyo mag-enroll pa sa gym to be more flexible. Hahanap ka ng teacher or mentor that will help you. Some of you naman medyo magiging busy, kaya nga kailangan balance lang yung oras at panahon nyo sa mga bagay-bagay na importante sa inyo. Kasi pag masyadong busy, it's either iinit ang ulo mo or masyado ka agad mapapagod, tapos maka-apekto yan sa mood swings mo. So, kaya maganda, may oras at panahon ka naman na mag-distress, mag-recharge. Some of you, meron kayong i-add na bagong kaalaman, abilities, skills, na alam nyo makakapagpaunlad sa inyong sarili. So, example, mahilig kang mag-bake. Pwedeng gusto mo yung maging business. Pero, syempre, before you step into the business, kailangan na pag-aralan mo kung anong klaseng produkto ang i-offer mo. Oo. So, hindi lang sugod na sugod. So, kailangan well-prepared ka. Let's see. Yung iba naman may mga bagong sources of income. Your overall energy, the 9 of Wands. Oy. Ito yung mapapagod pero hindi susuko. Kasi meron kayong sapat na lakas para i-pursue yung mga bagay na gusto nyong gawin. Meron kayong mga pinaglalaban dito. So, kumbaga, hindi kayo basta-basta susuko kung alam nyo na, lalo na kung alam nyo na meron kayong pinanghahawakan na dahilan para magstay. So, pwedeng sa trabaho yan, no? Alam mo na may patutunguhan yung trabaho na yan, or yung relationship, no? So, nagiging patient ka sa person mo na alam mong magbabago rin. Kaya, you are staying kahit nahihirapan ka na. So, let's see your challenge. The 6 of Wands. So, as a challenge, pwedeng you tend to compare yourself sa ibang tao. Yung mga, let's say, success nila. Oo. Normal naman yun kasi syempre, nakikita natin sila, no? Naiisip natin, bakit ganito? Bakit siya ganito successful na? Bakit ako hindi? Ginagawa ko naman yung best ko. So, lahat tayo may kanya-kanyang timeline, no? Maaring sa ngayon, panahon niya. So, hintayin mo rin yung panahon mo. You have to be more patient. And at the same time,
be open rin sa pagtuklas pa ng mga kakayanan mo. Kasi baka hindi mo pa nahahanap yan, hindi mo pa natutuklasan. So, tipong gusto mong maging swimmer, the best swimmer, pero yung hindi mo pa pala natutuklasan na talento pagiging singer. 'Di ba? Swimmer and singer. Oo, kumbaga, you may be in a wrong industry. Kaya hindi mo bring out yung best sa sarili mo. Oo. Let's say you are nagwo-work ka sa call center. Pero may iba ka pang talent sa music, hindi mo nagagamit ng completely kasi you have a different job. So, you owe it to yourself to explore yung iba mo pang options. Now, your opportunity. The Six of Swords, ayan. Opportunities to move on, move forward. Kung ano yung nangyari sa'yo sa past na hindi nag-work para sa'yo, tapos na yun move on. And kung ano yung meron ka pa, yan yung in-nourish mo, yan yung in-nurture mo, yan yung pangalagaan mo at gamitin mo sa mga susunod mo pang adventures. Kasi eventually, you will reach that top. You will reach the goal. Okay? And then your blessing is the Hanged Man. So as a blessing, I see this as freedom para sa'yo. Maaring yung mga bagay na pumipigil sa'yo na gawin, anytime soon, you will realize na pwedeng ikaw lang din ang naglilimita sa sarili mo. Kasi yung iba, you have your choice. Kaya lang minsan natatakot tayo na umalis sa comfort zone natin kasi baka hindi tayo suportahan ng iba, baka hindi siya komportable sa atin, baka may mga challenges lang tayong ma-experience. Alam nyo yung mga challenges, na pagsubok, yan yung nagbibigay sa atin ng life's lessons. At yan yung nagpapatatag sa atin. 'Di ba? For example, ikaw ay nag-aral na mag-drive kasi gusto mong mag-drive, no, ng sasakyan. Kaya lang, deep within you, may takot ka na, what if ganito yung mangyari? What if magkamali ka? What if? Unang-una, pinag-aralan mo naman, bakit ka matatakot? Well-equipped ka, may knowledge ka, kailangan mo na lang experience. Hindi mo ma-experience ang isang bagay kung hindi mo gagawin. 'Di ba? Pwede kang mag-aral ng mga theories. Pero iba kasi ang theoretical sa actual practice. Kahit sa school ang daming pinag-aralan, pagdating sa real world, iba ang practice doon. So, yun na lang yung kulang sa'yo. You need to have that courage. You need to let go of your limiting beliefs. Okay? So, as a blessing, I see you letting go of your self-limiting beliefs. You have Moon in Virgo in the 6th house. So, organize. Meron ka mga i-organize sa iyong sarili. Makikinig ka sa mga tao na maganda yung advice sa'yo, na talagang gustong tumulong sa'yo. O, diba? May achievement. You have the Sun in Capricorn in the 10th house. In your career, no, in your work, in your job, in your business, meron kang ma-achieve the moment na i-organize mo yung sarili mo, meron kang routine na fina-follow, at nakikinig ka sa mga mentors, teachers na talagang nagbibigay sa'yo ng tamang information para maging successful ka. So, importante rin yun na surround yourself with people na makakapag-influence sa'yo in a positive way. So, be careful rin sa mga tao na makakadeal mo kasi hindi lahat yan maganda yung intentions towards you. And lalo na yung mga may offer na business opportunities na kung tatanungin mo, hindi nila masagot yung ibang mga questions mo. So, red flag na yan. No? Ibig sabihin, hindi nila alam yung ginagawa nila. Sa relationship naman, your love life is affected by some family issues. So, pwedeng meron kayong kailangan ayusin na issue sa pamilya, no? Para bumalik ulit yung inyong bumalik yung inyong maayos na harmony, no, harmonious relationship sa isa't isa. Pwede rin namang
Meron kayong mga activities together with your family para mas mapatatag ang inyong connection. Yung iba, magsa-start na ng sarili nyong family. Yung iba naman, reunion, gathering that will help to strengthen your relationship with your family. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.